Pagkatapos ng tawag ng ama kay Brixton, ay nilapitan na siya ni Helvie. Nakangiti na siyang nilingon ni Brixton nang makitang bulto na nasa kanyang gilid. Bahagya pa siyang lumapit dito nang makita na may sasabihin sa kanyang sekretary. Ang binata nang siyang nag-adjust doon. Mr. Barcelo, nagawa niyo na po madaluhan ng mga events na kailangan niyong puntahan? You've been busy all day and it's time to go back and have a good rest, sir. Ngiti pa dito ng babae. Totoong napagod nga si Brixton at ngayong nabanggit yun ng kanyang sekretary, mas naramdaman niya pa ang pagod na sinasabi nito. Ibinigay niya kay Helvie ang hawak niyang goblet ng wine. She gently hooked his slender fingers into the knot of his tie and pulled it gently. Pakiramdam niya'y nasasakal at ang gawin yon ay medyo makakahinga na siya ng maayos. Tama ka. Kailangan ko nang umuwi. Please, notify the former senior management of La Presas Corporation that we are going to hold the meeting at 9 o'clock tomorrow morning. Huwag mong kalimutan, Helvie. Tumango si Helvie habang nakangiti. Yes, Mr. Barcelo. Sinundan ng sekretary si Brixton na nagsimula ng humakbang palabas ng venue. Tahimik na nakasandal sa gilid ng kulay itim na Rolls Royce ang kanyang personal driver, na nang makita ang kanyang amo, ay mabilis na binuksan ang pintuan sa likod upang iumang na yun sa kanya. Thanks, tapik ni Brixton sa balikat ng driver na nakasanayan niya ng palaging gawin. Yumukod naman sa Helvie upang magpaalam na sa kanyang amo. Good night, Mr. Barcelo. Have a good rest. Bilang tugon ay tumangulang si Brixton. Itinaas niya ng kanyang isang kamay nang biglang merong maalala. Naudlot noon nakmang pag-alis ni Helvie sa gilid ng sasakyan ng amo kung saan ay nakabukas pa rin ang bintana ng sasakyan nito. Sinulyapan niyang oras sa pambisig niyang relo. Pasado 10:00 na yun ng gabi at nag-aalala na siya kung kumain na ba si Seska gayong nangako siyang ipagluluto niya ito. Malamang hindi pa dahil hinihintay nitong pagbabalik niya. Iba pa naman itong pangakuan, sanay itong tinutupad niyang lahat ng yon. Naamoy niya ang pabango sa suot niyang suit na dala ng mga babaeng niyakap sa banquet. Hinubad niya yon at inabot na sa kanyang sekretary na puno ng pagtataka sa ginawa ni Brixton. Take it to the dry cleaner for me. Bago pa makapagsalita si Helvie ay sinarado na ng driver ang pintuan ng sasakyan. Umalis na rin yon sa parking lot ng hotel. Naiwan pa rin si Helvie sa kanyang kinatatayuan. Medyo nalilito pa. Si Sir talaga? Ani ang inayos ng hawak na suit nito. Tumalikod na rin siya at umalis. Tahimik lang si Brixton sa likod ng sasakyan. Iniisip kung magluluto pa ba siya o magti-take out na lang. Pwede naman niyang idahilan kay Seska na pagod siya. Tatanggapin naman ito yon kaya hindi na siya makakapagluto. Sa bandang huli, minabuti na lang niya na mapadaan sa bilihan ng pasta. White pasta. Ito ang bibilhin niya na favorite ng babaeng kainin sa dinner. Pasalubong mo po, Mr. Barcelo, kay Miss Navarro? Tanong ng driver na magsabi siya na kailangan nilang dumaan sa specific na shop dahil may kailangan siyang bilihin bago umuwi. Hindi sumagot si Brixton na nahulog ang isipan sa malalim na pag-iisip. Hindi niya mapigilan na balikan ang kung anong relasyon na meron sila ni Seska. Aksidenteng nagkatagpo sila sa ibang bansa. Una pa lang ay nakuha na nito ang kanyang atensyon. Maganda, tahimik, simple. Nakikita niya ang maamong mukha ng kanyang ina sa kanya at ang ibang mga ugali nito. Ang hindi lang ay ang prangkang ina niyang si Natalia Bentacourt. Ang babae naman ay medyo timid. Nang ngumiti ito sa kanya noon ay nanumbalik sa kanyang senaryo na kapag magiging maayos sila ng kanyang ama noon, bigla itong nagpapakita at nagiging hadlang sa kanila upang maging masaya. Matagal na yon, niluma na ng panahon. Dapat nga naka-move on na siya, ngunit hindi niya mapigilan na. Ang inis kapag naalala niya nung tanungin siya nito kung nais na maging mommy ang ina niya tapos sagutin siya nito ng hindi. Ang babaw nun kung pakaiisipin. Ngunit may kung ano sa kanyang pagkabata na ninanais pa rin itong gantihan niya. Dala ng kanyang nag-uumapaw na karisma at pagiging magandang lalaki, mabilis lang niyang nakuha ang atensyon ni Seska. Kahit pa alam niyang mailap ito sa maraming tao. Noong una ay pinapasatisfy pa siya sa isiping nakaganti na siya, lalo na noong nakuha niyang virginity nito at malaman na siyang nakauna sa katawan nito.
Ngunit hindi niya maintindihan ngayon kung bakit he seems to have invested too much to her. Dapat nga, sinisimulan niya ng iparamdam dito ang disappointments. Ngunit ang isipin na iiyak ito at sasamang loob sa kanya ay hindi niya na maintindihan kung bakit sumasakit din ang puso niya na parang nadadamay sa kanya. Malalim ang kanyang buntong hininga matapos na ilapag sa katabing upuan ng take-out na order niya. Muling binalikan ni Brixton ang naging tawag ng kanyang ama noong umaga ng araw na yon. Tungkol yon sa kasal niya sa babaeng pinili ng kanyang mga magulang. Magkikita sila sa Sabado. Ang isipin pa lang ito, alam niyang hindi pipili ang ina at ama ng pangit na manugang. Muli pa siyang huminga ng malalim. Ibig sabihin ay kailangan niya ng bitawan si Seska. Wala rin naman siyang planong magkaroon ng kabit pagkatapos ng kanyang kasal. Hindi siya gagaya sa ama na labis ang pasakit na ginawa sa kanyang ina noon, kahit nakasal na sila. Hindi rin naman niya plano na patagalin pang relasyon nila ni Seska. Marahil ay panahon na talaga upang iwan niya ito. Minahal niya naman ito. Inalagaan, ipinaramdam niya na mahalaga siya. Ano pa ba nga hanapin ito? Hindi naman literal na paghihiganti ang ginawa niya. At least, minsan sa buhay ng babae ay naranasan niyang mahalin ng isang Natalie Barcelo na pangarap ng maraming babae. Sa pagtanda niya, may kwento rin siya na minsan nagkatikiman nito sila. Matapos na isandal ni Brixton ang kanyang ulo sa backrest ng upuan, ay pinikit niyang mga mata. Kung hihiwalayan niya na ang babae ngayon, sa hula niya ay mga 1 taon siguro tong iiyak at manghihinayang sa kanilang relasyon. She was such a fragile little thing. She would cry when she was bullied. Noon pa nga lang na kagatin niya ito noong mga bata pa sila. Malakas na itong umiyak at naging iwas sa kanya. Napangiti na siya ng mapakla nang maalala niya pa yon. Sabihin ko na lang kaya kay Daddy ang tungkol sa aming dalawa. Kaso, paano naman si Mommy? Baka mamaya iyakan niya yon. Though matanda na sila, baka sariwa pa rin sa kanyang lahat na nangyari. Napabuga na ng hangin si Brixton na idinilat ng mga mata. Hindi niya pwedeng gawin yon. Ang pinaka-last na gusto niyang gawin sa buhay ay ang saktan at paiyakin ng kanyang ina. Napakarami nitong sakripisyo sa kanya noong bata pa lang siya. Kota na rin to sa pasakit na ginawa ng kanyang ama. Kung dadagdagan niya pa yon, nasaan ang utang na loob niya sa ina? Parang wala na rin siyang pinagkaiba sa kanyang ama na kailan lang tumino at naging maayos. Kalahating oras pang lumipas at tumigil ng sasakyan sa harap ng building ng apartment. Nilingon na siya ng driver sa pag-aakalang nakatulog siya at akmang gigisingin na sana doon. Sir, mas malapit ang villa niyo sa company. Why bother to go far away here? Ang pinupunto nito'y bakit hindi na lang niya itira si Seska sa villa nila. Hindi niya pwedeng gawin ng bagay na yon. Kilala ng batang Seska ang villa nila. Nakarating nito doon at malamang kapag dinala niya ito doon, malalaman na nito kung sino talaga siya. Bagay na ayaw niyang mangyari hanggang sa maghiwalay sila. Hahayaan niya na ito na lang ang kusang makatuklas kung ano man ang kanyang pagkatao kapag tapos ng kanilang relasyon. Isa pa, tinirahan niya lang kanyang pamilya kasamang mga magulang. Ang villa na yon. Ang dalhin siya doon ay malaking disrespect na sa kanyang mga magulang. Kaya hindi niya yun kayang gawin. Tinignan lang siya ni Brixton na may pagbabanta na manahimik na lang. Naintindihan naman yun agad ang driver na itinikom ng mariin ang kanyang bibig. Mukhang bad mood ang amo. Sorry sir, medyo curious lang naman ako kung may choice naman kayong ganun. Lumabas na si Brixton ng sasakyan at diretsong nagtungo ng elevator. Inip ang mga matang pinagmasdan niya ang kulay pulang numero na paakyat sa palapag ng apartment ni Seska. Binuksan niya ang pintuan ng apartment at agad siyang sinalubong na nakabulag na dilim. Iyakap na liwanag ang buong paligid nang pindutin niya ang switch ng ilaw. Matapos ibaba ang dala niyang take-out, humakbang na siya sa silid kung saan pinasadya nilang maging studio ng babae. Malamang doon na naman ito mamamalagi buong araw, kaya madilim ang kabahayan. Nag-alala na tuloy si Brixton kung nagawa ba nitong kumain ng tanghalian gaya ng kanyang bilin. Kailangan niya talagang may kasama at binabantayan siya para nasa oras palagi ang pagkain niya.
Maingat na binuksan niya ang pintuan upang makita lang doon ang hinahanap. Abala ang mga mata nito sa kaharap na art paper. Nakatuon ang buong atensyon ni Seska doon na hindi niya namalaya na ginawang pagpasok ni Brixton sa naturang silid. She was still wearing his shirt. Just a pair of shorts. Nakatayo na siya sa kanyang gilid, hindi pa rin niya ito napansin na dumating. Isang kapilyuhan ang pumasok sa isipan ng binata na nagpabuhay ng kanyang dugo. "It's so cold. Why don't you wear more?" Malambing na tanong ni Brixton sabay marahang haplos sa isang legs ni Seska. Nagulantang sa kanyang ginawang babae na naging dahilan upang magkamali sa ginuguhit. Hindi lang yun, nabutas niyang papel dahil sa biglaang pagdiin niya doon sa labis na gulat. "Brix!" Bulalas nitong napatayo na sa kanyang kinatatayuan matapos tignan ng drawing. "Oops, sorry." Ani Brixton na niyakap na niya ng mahigpit. "I'm just got home." Uulitin ko na naman yun." Reklamong irita ng babaeng nagpumigla sa kanyang yakap. Hindi siya pinakawalan ni Brixton na humakbang na palabas ang silid habang yakap pa rin siya. Hindi pinayagan na makawala ito. Hirap man sa kanilang pwesto, hindi nagreklamo doon ang binata na parang lawin na tangay pa rin ang katawan ni Seska. Matapos na ibaba ang dalaga ay walang paalam na hinaplos niya ang flat nitong tiyan na nakikiliti na. Tinitigan na siya ni Brixton sa kanyang mukha. May halik na yon ng galit at pagbibintang na malamang ay hindi ito kumain. "Hindi ka kumain ng lunch, no? Hindi mo sinunod ang bilin ko sa'yo kanina bago ako umalis." Napanguso na si Seska sa paninermo ng nobyo sa kanya. She find him more handsome kapag nagagalit at isa pa, alam na alam niyang gagawin sa lalaki upang humupa ang sama ng loob nito. Inangkla niya na ang dalawang kamay sa leeg ni Brixton. Tumingkayad at tumalik na sa labi niya. "Kumain ako, konti nga lang." Hindi pa rin naging masaya at kumbinsido sa kanyang nalaman si Brixton. Ibig sabihin ng konti kay Seska ay nagmamadalit hindi niya halos maramdaman ang busog ng pagkain kinain niya. "Kailan mo ba susundin ang mga sinasabi ko? Kapag sinabi kong kumain ka, kailangan mong gawin yon dahil yun ang ginagawa ng karamihan ng mga tao." "Kumain sa tamang oras, Seska." Muli pang umuso si Seska na hindi na nagtangkang gumawa ng alibay dahil mas magagalit lang sa kanyang nobyo kung gagawin niya yun. Hinila na siya ni Brixton paupo sa sofa. Sinuyod pang mga mata ni Seska ang kabuuan ni Brixton na halatang miss na miss niya na ng araw na yun. "Nasaan ang suit mo? Bakit hindi mo suot? Naiwan mo?" "Naiwan ko sa opisina sa pagmamadali kong umuwi dahil alam kong hindi ka pa kumakain." Ngumiti na si Seska na sobrang na-touch sa pagiging maalalahanin nito sa kanya. "At dahil dyan, bibigyan kita ng reward." Kando ng babae kay Brixton na kagad namang yumakap ang dalawang braso, paikot sa maliit na bewang ni Seska. "I'm gonna kiss you." Hindi na natapos yun ni Seska dahil si Brixton na mismong humalik sa kanyang labi. Matapos na hawakan itong kanyang baba upang mag-level lang ang kanilang mukha. Ilang segundo silang naghalikan na kung hindi lang kumalamang sikmura ni Seska, malamang siya ng unang kinain ni Brixton at hindi siyang pinakain ng pagkain nitong dala. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. "Tingnan mo na, nagrereklamo ng mga bituka mo sa gutom." Guilty ang mukha na hindi na nagsalita si Seska. Pinanood niyang tumayo ang nobyo. "Ihahanda ko ng pagkain mo. Sumunod ka na sa akin sa kusina. Nag-take out lang ako kasi masyado ng gabi. Iniisip ko rin na sobrang gutom ka na." Anang binata na humakbang na noon. Masunuring tumayo si Seska. Sinundan ng mga mata ang likod ng nobyo na kumuha na ng plato. Hindi naman siya maarte sa pagkain. Kung anong inihain ng lalaki masayang lalantakan niya. Hindi inaalis sa mga matang lumapit si Seska kay Brixton at yumakap na sa kanyang katawan. Napasinghap noon si Brixton na natigilan sa kanyang ginagawa. Sa halip na maging masaya, ay biglang kumirot ang kanyang puso sa tagpong iyon nilang dalawa. Bakit siya nakakaramdam nito? Hindi ba dapat ay maging maligaya siya dahil paniguradong labis niya itong masasaktan? "Thank you always for being good to me, Brix." Mahinang bulong ni Seska na mas nagpakirot sa puso ni Brixton. Kung kaya naman hindi niya ito magawang lingunin upang tingnan ang hilatsa ng kanyang itsura.
Napakurap-kurap ng mga mata ni Brixton. Sobrang minumove ng boses ng babae ang kanyang emosyon at hindi niya yun magawang pigilan. Para tuloy ayaw na lang niyang gawin ang kanyang plano na iwan ito at hayaang masaktan. Hinawakan niya ng isang kamay ni Seska na humaplos ng marahan sa kanyang tiyan. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway. Ikaw, kumain ka na ba? Laging ako inaalala mo, baka pinapabayaan mo na rin ang sarili mo. Kumain na ako. Sagot niyang hindi pa rin nililingon ng nobya. Busy ka ba sa trabaho? Ang sabi mo kasi kanina, maaga kang uuwi para ipagluto ako. Umikot na si Brixton, ngunit nanatiling nakayakap ang mga braso ni Seska sa kanyang katawan. Under the light, his young face was handsome, but there was something she couldn't see through. Mahal na mahal siya ng babae. Nararamdaman din naman yun ni Seska. May mga bagay siyang nais na itanong sa nobyo, ngunit palaging pinanghihinaan siya ng loob. Gaya na lang ng kailan siya nito ipapakilala sa kanyang mga magulang. Sa lagay ng relasyon nila na kasal na lang ang kulang, hindi ba dapat pinapakilala na siya ng lalaki? Ilang beses niyang hinimok din na ipakilala niya ito sa kanyang mga magulang. Naging bukas na libro na nga ang buhay niya sa nobyo. Lahat ay alam nito. Ampun lang siya. Ang tanging alam lang ni Seska sa kanya ay 3 magkakapatid sila at siya ang panganay. Bukod dito ay wala na. Hindi niya alam ang pangalan. Kung hindi pa ako uuwi, wala ka pang planong kumain? Paano kung hindi pala ako umuwi? Umaga na lang hindi ka pa rin kakain. Huwag ganun, Seska. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kumain ka kapag nagugutom ka. Hindi mo rin kailangan lagi akong hintayin dumating. Lumuwag ang yakap ni Seska. Bigla siyang nanibago sa tono ng pananalita ng kaharap ng nobyo. Bakit? May plano ka bang hindi na ako puntahan dito? Naghintay ako kasi sabi mo pupunta ka. Namulan ng mga mata ni Seska kung saan nagbabanta ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang makitang reaksyon na yon ng babae, tila may hindi nakikitang palad na sumasakal sa leeg ni Brixton. Lumalim ang paghinga ng binata. Hindi na kayang kirot at sakit na nakikita niya sa mukha nito. Masuyong hinawakan na niyang baba ni Seska at bahagyang inangat yon. Puno ng emosyon ang mga matang yumuko si Brixton at inabot ng labi nitong kanina'y nakita niyang bahagyang nahihikpi. Marahan niyang kinagat-kagat ang labi ni Seska na otomatikong humigpik naman ang yakap sa kanyang katawan. Ipinikit pa nitong kanyang mga mata at gumanti na rin sa marahang halik ng nobyo sa kanya. Parang yelong natunaw ang kanyang galit. Animong mga halik na yon ay naging apoy sa kanyang galit na mabilis na natunaw. Walang kahirap-hirap na binuhat na ni Brixton ang katawan ng babae gamit lang ang kanyang isang kamay. Pinakilabot na noon ang buong katawan ni Seska. Hindi pinuputol ang halikang inupo na siya ni Brixton sa countertop ng kusina. Napaungol na doon ng mahina si Seska at dahil oversized shirt lang ang suot niya ay mabilis yung nahubad ni Brixton mula sa kanyang katawan. Ibinagsak na ito sa sahig. "Oh, Brix!" Hila ni Seska sa buhok ni Brixton na medyo makapal na at hindi pa muling napapagupitan. Ngunit hindi man lang yun ininda ni Natalio sa halip ay ginanahan pa to. "Sabi mo, kumain ka na. Bakit parang mas gutom na gutom ka sa akin?" Pilya na ni Francesca dito. Saglit na tumigil si Brixton at kapagdakay nila yung katawan sa kanya. Pinagmasdan ng mukha ni Seska na pulang-pula ng buong muka. Dumapong mga mata niya sa kahubaran ng babae kung saan kumakaway sa kanya ang napakaganda nitong hubog ng katawan. "Ayaw mo ba? Mas gusto mo bang kainin mo ng pagkain inuwi ko sa'yo?" Umiling si Seska na pilit siyang inaabot upang mapalapit ulit ang katawan sa kanya. "Hindi. Siyempre mas gusto kong ikaw ang unahin kumpara sa kahit na anong klase ng pagkain." Nang marinig yun ay muling sinunggaban ni Brixton si Seska na napatingala na upang bigyan ng akses ang nobyo sa kanyang leeg. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Hinayaan si Brixton ang gumalaw. Hinagilap naman ni Seska ang labi ni Brixton na sa mga sandaling ito ay nababaliw na naman sa kanyang nobyo. Dahil sa ginagawa nito, nakakalimutan niya kung sino siya kapag ginagawa nilang bagay na yun. Tanging sa nobyo lang niya umiikot ang kanyang buong mundo. Masaya na siya doon. Sa katunayan ay wala nang ibang mahihiling pa sa buhay niya si Seska nang dahil sa nobyo. "Let's go to the room." Malambing na bulong ni Brixton sa tenga ni Seska. Nang tumango ang nobya ay muli siyang binuhat ni Brixton ng walang kahirap-hirap.
Walang mababanaag na anumang hiya sa kanilang muka na pawang hibang na hibang sa bawat isa.